Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is yung last day natin na tatalakayin yung ating current series, which is yung Seeking God's Guidance and Wisdom. So ngayong araw magfo-focus tayo kung gaano ba tayo kayaman sa karunungan or what is true wealth. So in lieu of this topic, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Proverbs chapter 4 verse 7. So in New International Version, the beginning of wisdom is this: get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. So in Tagalog translation naman, or in ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo. So, ang main point lang naman ng Bible verse na ito is we should acquire all the knowledge and understanding, the wisdom that we can get even though or kahit nakapalit pa nito yung kayamanan mo. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin ngayon, is proceed tayo sa ating teaching. Wisdom is understanding what is true wealth. So, yung wisdom daw is yung pag-intindi natin kung ano nga ba yung totoong kahulugan ng kayamanan. So, for example, tayo 'di ba, or may mga taong nagtatrabaho para kumita ng pera. Pero bakit ba tayo nagtatrabaho? Bakit ba natin kailangan kumita ng pera? Kasi 'di ba kailangan natin magkaroon ng quality time sa family natin, or kailangan natin magtrabaho para makasurvive and to have quality time nga sa family natin in the future. Kumbaga, nagsisave tayo and we're keeping enough to run the family para yung quality time natin is nandun pa rin. Kumbaga, kaya tayo kumikita ng pera, kaya tayo nagtatrabaho is para sa family natin. So, kapag tayo, puro trabaho na lang and puro kita na lang ng pera, pero nawawala yung sinabing quality time na yon with the family. Kumbaga, nawawala yung, yung totoong kayamanan natin within us. Kasi, based dun sa example nga, ang tunay na kayamanan is yung family, di ba? Kumbaga, nasisilaw tayo ng pera. Especially tayo mga tao, di ba? Maano tayo sa pera. So, dapat, alam natin kung ano nga ba yung tunay na kayamanan natin. And malalaman natin yan kapag ina-apply natin sa sarili natin. Yung wisdom natin, yung wisdom na galing kay God, yung karunungang galing sa Panginoon. And number 2, wisdom is doing what really matters for God. So, ang tunay na karunungan daw na galing sa Diyos ay ginagawa natin yung mga bagay na alam nating kalugod-lugod kay God. Kung kung those things that really matter for God. Like for example, ginagamit natin yung karunungan natin sa makabuluhang bagay. And sa mga bagay nating alam natin kalugod-lugod sa Kanya. Ayun daw yung wisdom, yung pagkakaroon mo ng drive to do what really matters for God. And number 3, wisdom is prioritizing priceless things. So, ang tunay na karunungan na galing sa Panginoon is when we prioritize priceless things. So, balik na lang tayo dun sa number 1 di ba? Yung tunay na kayamanan nga is yung family. So, when we apply the wisdom from God, ayun yung ipaprioritize natin yung family na yon, which is priceless. Yung family time, quality time. Kasi, when we prioritize money, we can be blinded. Diba? Pwede tayong basta, alam mo yon, kasi kapag usapang pera, maraming pwedeng mangyari. And may downside, ang pagiging greedy, especially when it comes to money.
So, dapat alam natin kung ano yung tunay na kayamanan natin na hindi pera, of course, which is family. And we should prioritize them, our family. That priceless thing that we call family. Because that is the true wisdom from God. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, understand the purpose of money. So, gaya nga no example natin kanina na babalikan ulit natin. Bakit ba tayo kumikita ng pera? Para saan ba yung pinagtatrabahuhan natin? So, we should understand kung saan ba yung patutunguhan or ano ba yung patutunguhan ng perang kinikita natin. Bakit ba tayo nagtatrabaho? Ano ba yung purpose ng perang pinagtatrabahuhan natin? So, dapat alam natin yan. And para malaman natin is we should apply the true wisdom from God. Number 2, value what God values. So, kung ano yung mga binavalue ni God is the more na dapat binavalue natin. Kasi those that are valued by God is those that are priceless, di ba? Yung hindi matutumbasan ng kahit anong bagay dito sa makamundong mundo natin. Like, tayong mga tao, di ba? Like for example, sa family, wala namang perang katumbasin or walang kahit anong katumbas yung family mo, walang kahit anong pwedeng ipalit sa family mo, di ba? So, we should know and value what God values. And number 3, pursue spiritual wealth. So, ayan nga, isa rin sa mga bagay na totoong nagmamatter kay God is yung spiritual wealth natin, yung spiritual being. Instead of pursuing, di ba, yung pursue lang tayo ng pursue ng money, but we are forgetting what really matters, like our spiritual wealth. Kasi yung pera na yan, oo kinikita, pero mawawala rin yan. Pero yung spiritual wealth natin is lagi lang nandun yan. Yung paglilingkod natin kay God, yung intention natin to serve Him. Dapat yun yung pinurpursue natin, di ba? Dapat, baby Christian pa lang tayo. Tinuturuan na tayong i-pursue yung spiritual wealth natin kasi that is what really matters for God. Yung spiritual wealth natin. And also, dapat lagi nating i-check or i-evaluate yung sarili natin. If we are already wealthy, because that is what really matters for God, being spiritually wealthy.